Nagawa na nga namin yung ilalim na itong kubo na to. Nagsimula muna kami sa pagpantay ng mga pagpapakuan nito. Okay na lahat yung mga ganito. Kailangan kasi matapos na to para mamaya tuloy-tuloy na. Okay. Bali, ito pre yung pinaka magpapatibay sa sahig natin. Bali, kailangan natin maglagay ng mga 10 piraso ng ganito. Tapos kailangan nakalibel lahat. Bali, isang eskwala yung bawat agwat nito. Kailangan daw kasi pre malimit yung mga kahoy dahil nga napakadami namin. Bali, itong diskarte na to, nakuha lang namin to pre sa comment section. Kaya talaga nagpapasalamat kami sa lahat na nagko-comment at sa lahat ng gumagabay sa amin sa paggawa nito. Kasi kundi dahil sa inyo pre, malamang sa malamang haligi pa din to. Kaya bilang pambawi sa inyo pre, lahat na mag-register sa link na nasa comment section, sagot ko na po yung pan-deposit nyo. Basta pagkatapos nyo po mag-register, mag-PM lang kayo sa akin kasama yung Gcash number nyo, okay? Medyo minalas nga agad kami kasi kung makikita nyo pre, tagilig talaga yung pagkakalagay namin nitong kahoy na to. Binago lang namin yan sandali pagkatapos nagsimula na agad kami sa pagpatong nitong panibagong kahoy. Talagang pag minamalas ka nga lang talaga dahil bigla kaming inabot nitong ulan. Pero di na bago to pre, kumbaga kasama na talaga sa buhay namin yung kamalasan na to. Pre, umulan. Tara silong, dito sa kabila. Pagkatila nga ng ulan, diretso na agad namin yung paggawa nito. Wala kasi tayong ibang no choice pre kundi tapusin to. Kasi nga pre, malapit na daw dumating yung malakas na bagyo. At sigurado, bakbaka na naman to. Bala nagmadali na kami sa paggawa nito. Kasi nga pre, pagkatapos nito, magsusukat pa kami sa itaas. Kailangan kasi matapos na yung taas at baba, tapos bukas, panibago naman. Pero kung matapos man to ngayon, bonus na lang yun. Kasi kung makikita nyo pre, unti-unti na nakakangiti itong kasama natin. May mga dumadaan nga din sa atin pre at pinapanood tong ginagawa natin. Bali, 4 na kahoy na nga lang pre, yung papakuan natin. Pagkatapos, all goods na to. Pre, okay na lahat yung sahig. Kung makikita nyo pre, nagmukhang bahay ng gagamba itong sahig natin. Parang pitak ng gagamba. Balik ko lang na nga lang dito pre yung mga pakaw sa gilid. Pero siguro bukas na yon kasi nga pre wala tayong pakaw na 1.30. Patibayin naman namin to pre, mga ganito. Dito, palagyan namin pako dito. Pinakuan lang namin yung kabilang gilid dito pagkatapos dumating na yung forma namin. Tingnan mo pinsan, kung ano masasabi mo. Ay, mabisa nga yan, pero dapat hindi tinugling gayan. Sablay pala yung gawa namin pre, dapat pala isa lang yung nasa Dapat ilalim. hindi na ito, nasa ilalim. Ito, hindi na ito. Pero okay na din naman daw to, ang mahalaga, napakatibay daw nito. Tinga itong haligi namin pre, nagkakadahon na. Ang dami ng tubo. Talagang tama nga yung mga tao sa comment section na tumutubo daw etong haligi na to. Kasi kung makikita nyo pre, napakadami ng dahon netong haligi na to. Tapos etong isa nagkakasanga na. Maya-maya lang nagsimula na kami sa paggawa netong itaas. Bali kailangan mapantay namin lahat etong mga kahoy sa taas. Ito kasi pre yung pinakamahirap gawin. Kailangan pa kasi natin tong hulugan para pumantay dun sa ibaba. Pre, goods na lahat, maghuhulog naman kami. Bali eto na pre yung pinaka magpapantay sa pagpapakuan sa panggilid. Kailangan bawat kanto mahulugan natin para sigurado na walang mintis. Medyo tagilig kasi etong mga haligi natin kasi kung makikita nyo pre, letter S talaga etong haligi sa unahan. Yung kulang lang dito sa baba, pre, yung mga pako dito. Sa ganito. Bali, konting pako lang yung kailangan dito para mas lalong tumibay to. Kailangan to lahat, may mga pako na to. Tapos didikit na to eh, kailangan ito nakadikit dito. Para mas matibay. So pre, okay na lahat tong kubo na to. Ngayon naman, bigyan natin to ng kaprasong monta. Bali, ito na pre yung pinaka-final sa lahat. Medyo madilim lang, pero sa palagay ko naman, mukhang bahay na talaga ng gagamba tong kubo na to. Sigurado, konting pitak na lang, okay na to.